Hello, good day to all of my students here in this introduction to industrial security concept. I am Denden Obra. I'm your professor in this subject. Nice to meet you all. And welcome to second year. Your sophomore years. And sana, tuloy-tuloy hanggang third year. My credential is I am a certified security professional. I'm also having an ongoing master's degree on criminal justice education and also my ongoing Juris Doctor degree. I have obtained my second degree. I'm double degree earner. I have degree in criminology and secondary education, major in social studies. Sana we can get along with each other. Before anything else, we have to know the definition of terms here. Industry. Meaning na industry is the earnest or the constant application to work or business. Industriya. Ito ay special branch ng productive work or capital of workers employed in it. Ito ay may productive work sa isang branch or isang capital na may mga empleyado nagtatrabaho doon. It's according to Webster Dictionary 1993. Meron tong malawakang produksyon or organized economic activity like yung mga pabrika or yung mga school, basta industriya na may produksyon ng mga taong nagtatrabaho para sa economic growth na connected, yung activity nila ay connected sa ekonomiya. Pagmamanufacture or construction ng particular produkto or a lot of ratio product. According sa Microsoft Encarta 2001 to 2005. Pag industrial naman, kanina industry, ngayon industrial, ito ay define as pertaining to or engage in industry. Pag industrial na, nag-i-engage na sa industriya as Webster Dictionary 1993. Pag security naman, ito yung kondisyon o estado na ikaw ay secured. Ito yung kalayaan mo laban sa takot, 'di ba? Pangamba, kapahamakan o pagkawala at pwedeng pagkasira ng mga gamit, 'di ba? 'Yun yung hindi ka takot doon kasi you feel secured. Also security means masecure mo na yung lugar mo ay safe at protektado. Pag industrial security, ito yung security measures na ina-apply mo sa isang business or industry. Gets nyo? In-apply mo yung security sa industriya. That's industrial security. It's according to Manbong and Deleso 2006. Industrial security, ito yung business na nagpo-provide ka ng security at protection sa mga private individual at mga business at enterprises nila or kahit sa gobyerno o hindi non-government or government industry. Industrial security management, may management na, no? Ito yung security measure na ina-apply mo sa business industry. Yung business nila ay nagpo-provide ka ng security at protection sa mga private individuals, business enterprise, or government or non-government organization. Biometrics. Sa mga nag-work, diba? Mag-biometrics ka muna. Another means nila para malaman kung nag-time in, time out ka, diba? One of that example. Biometrics is a digital capture ng physical characteristic mo and conversion into data for storage. Okay, 'di ba? Yung iba fingerprint, 'di ba? Para malaman na nag-time in ka kasi 'di ba, yung iba kasi sinusulat lang, naduduga
So, may mga industry kasi na ganun para maprotection din nila yung company nila sa pagkalugi. Kaya gumagamit sila ng biometrics sa mga empleyado. At also, yung mga data na yon na-validate, ginagamit para ma-validate kung siya ba talaga yung nag-time in, di ba? Kasi pwedeng tinime in lang siya ng kasama niya. Kung naka-biometrics, di ba? Iba-iba yan. May fingerprint, may mata, di ba? Depende. May ID, ganyan. Biometrics Identification System. So, ito yung computerized system na kinakapture niya yung mga physical characteristic ng isang tao at kino-convert niya sa data for identification purposes. Crotch carry. Ito yung method ng shoplifting ng mga kriminal na kung saan yung ninakaw nila, nilalagay nila sa pagitan ng kanilang mga hita. Usually sa yung mga pag nagsusuot sila ng mga maluluwag na damit, 'di ba? O kaya yung naka-dress sila o nakapalda. So iniipit nila sa kanilang groin. O 'di ba? Iniipit sa panty or what. Basta nasa between ng legs kasi hindi ka naman na tingnan 'yon, 'di ba? So 'yon, crotch carry tawag doon. Mahihiya ka naman na kung secure ka, diba? Mahihiya ka naman tingnan yung nasa pagitan ng hita nila, lalo kung babae. Identity theft, ito yung criminal act na usually ninanakaw mo yung identity ng person, diba? Knock off goods, ito yung mga gamit na fake, diba? Counterfeit goods or product. Sabi nga nila, diba? The more na nagsusuot ka ng mga knock off, nagmumukha kang cheap, diba? Chanel or para lang magmukha kang mayaman, gumagamit ka ng mga fake na brand. Pero alam kasi ng mga tumitingin daw yun kung fake yan o hindi. And you look like desperate, more desperate at mas mukha ka daw cheap. Sabi lang naman. Tanda nyo, knock off. Pag piggy banking, ito yung isang unauthorized person na they closely follow authorized employees into restricted area. Also known tailgating, di ba? Makikita nyo 7-Eleven or any other store, may nakalagay for authorized personnel only. Di ba? Tapos, papasok si employee, susunod si tao na hindi naman siya employee o bawal siya doon. Tapos, magpapanggap siya na naghanap pa sa hubaan nyo eh. Like, that's piggy banking. Pang shrinkage, reduction ng inventory dahil sa pagnanakaw or diversion. Pag nabawasan ng inventory nyo, that's shrinkage dahil sa pagnanakaw, yung mga shoplifting, ganyan, di ba? Source tagging, anti-shoplifting tags, they're attached to product by manufacturer before they reach stores. So, napapansin nyo naman yung mga pag mamimili kayo sa groceries, may mga tag yan, di ba? Para maiwasan yung pag-shoplift. Ito yung access control. Sa access control, nare-regulate yung mga tao, mga sasakyan, mga items sa kanilang pagpasok at paglabas sa building or facility. Pag control point, ito yung area na nilagay para ma-identify yung mga personnel at yung movement of control, like checking ng bag bago pumasok yung mga empleyado, chine-check yung ID, yung bag. So that's control point. Kahit yung paglabas ng mga empleyado, sino yung nag-work in EPSA, 'di ba? Pagpalabas ay kakapkapan, 'di ba? Kasi baka nga naman may ninakaw sila galing sa loob, 'di ba? Ganon, that's control point. Tapos nag-uunahan na yan sila na makalabas. Kasi nga may pila, 'di ba? Kasi kapkapan. Ganun din sa pagpasok. That's control point. Ito yung mga legal basis natin. We have Republic Act 6975. Ito yung batas na nag-create ng public safety agencies. Sa Republic Act 3815, ito yung revised penal code, di ba? Yung RPC natin sa third year, ito yung batas na nagde-define at nagpaparusa sa mga krimen laban sa gamit, tao, public order, at national security, etc. Republic Act number 9372, ito yung tinatawag nating Human Security Act, pero na-repeal na to, di ba?
Meron tayong Republic Act 5487 o mas kilala na Private Security Agency Law of the Philippines. Pag-aaralan natin yan as we go further, pero ito ay terms, anuin muna natin yung mga terms na usually ginagamit sa industrial security concepts. Republic Act 5487, ito rin yung batas na nagpo-provide sa organization at management ng private security agency, mga company security force at government security unit. Types ng security. Una, ang industrial security. Ito yung type ng security na ina-apply sa mga business group na nag-i-engage sa industriya katulad ng manufacturing, assembling, research, development, processing, warehouse, and even agriculture. Yung hotel security, from the word itself, on hotel, ito yung type ng security na ina-apply sa mga hotel kung saan ang mga properties o loob ng hotel ay pinoprotektahan laban sa pilferage, loss, damage, at function ng hotel restaurant na hindi madidisturb at matutrouble ng mga outsiders or the guests itself. Diba? Usually, nag-hire sila mga bouncers, diba? O kaya yung mga access point, yung mga entry points, kasi diba, baka may mga outsider na magwala, pumasok, diba? O kaya yung mga guests din sa loob na, kasi that's, diba, hotel restaurant, may mga drinks dyan na heavy, diba? So, baka mag-amok, ganon. And even the hotel, ang laki-laki ng hotel, diba? Type ng security rin to na kung saan nag-employ ng mga house detectives, naglalagay ng mga house detectives, mga uniform guards, mga supervisor, para ma-ensure nila na yung mga guests sa hotel at yung mga personal na gamit nila ay hindi mananakaw o mapoprotektahan. Bank security, itong klase ng security na to ay syempre sa mga bank operation sa bangko. So, main objective ng bank security as maprotektahan yung mga bank cash, assets, at yung mga tao nun at yung mga kliyente. Diba? BIP security, uri ng security na ina-apply para sa protection ng top-ranking official ng gobyerno, yung mga matataas na ranking ng official ng gobyerno, o yung mga private na entity. Diba? Visiting persons of illustrious standing and foreign dignitaries, yung mga galing sa mga diplomat natin, diba? From the word itself, BIP. Pag school security, ito yung klase ng security na kung saan concerned siya syempre sa school. So, poprotektahan yung mga estudyante, yung mga faculty members, at yung mga gamit sa school. Meron din tayong supermarket o mall security. From the word itself, syempre, security sa mall. Klase ng security na concern sa pagpoprotekta ng stores, warehouse, yung storage niyan, storage room, stock room, o yung mga premises na nasa loob ng supermarket, pati yung mga personnel na nagtatrabaho at yung mga customers. Yung physical security naman natin, parte to ng security na concern siya sa physical measure na dinesign para maprotektahan ng mga personal at ma-prevent ang hindi authorized sa pagpasok or access sa mga kagamitan, pasilidad at mga gamit, pati dokumento, 'di ba? Para maprotektahan siya sa mga espionage, sabotage, sa mga sira o sa pagnanakaw, 'di ba? And ito yung pinakamalawak na type ng security. Medyo malawak siya. Pag document security naman, ito yung security syempre sa document, diba? Yung mga documents, yung mga classified papers, yung mga top secret na papers, lalo sa mga government or sa mga yun yung kanilang may tawag dun kanilang secret recipe or what, diba? Para maprotektahan yun at hindi makopya, hindi manakaw at hindi compromise. Proper storage at procedures ng dokumento. Lalo, that's document, diba? Top secret ng yung mga secret recipe ng KFC or Jollibee, mali mo nakatago yun sa pinaka-sikretong vault, diba? So, yun, how yung document ay mapoprotectionan. Operational security, ito yung nag-involve siya sa protection or process ng formula and patents na in industrial manufacturing activities
from espionage, infiltration, loss, compromise, or photocopying. Okay? Pinoprotekta mo yung proseso, yung formula, okay? Yung patents nung iyong industriya. Diba? Example dito is, bawa meron kang isang pabrika na gumagawa ng sardinas, diba? Operational security, pinoprotektahan mo kung paano nila napapabilis gawin yung sardinas. Okay? Napoprotektahan mo yung patents, yung formula, yung proseso ng paggawa ng sardinas. Laban sa, syempre may papasok dyan na galing sa kalaban na brand ng sardinas. Ang daming nangyaring ganyan. Yung sa Tide, pinakasikat na nangyari yun, yung Tide powder, kinopya. As in, kopyang-kopya talaga sa packaging, sa powder. Ang pinagkaiba lang, syempre, yung mismong mismong sabon. Pero kung in terms ng kopyang-kopya, and no, you know what, binibenta rin nila kung saan pinapadala yung dinidistribute si Tide, kung saan sa mga supermarket. Ganon katindi ang pag hindi ka nag-invest sa operational security talaga. So, compromise ka, 'di ba? Lugi ka. Kasi iba ang kumikita sa patent mo, sa process mo at formula mo. Diba? Pag communication security, syempre from the word secure communication, protection to laban sa yung mga kalaban mo, 'di ba? Yung mga unauthorized person na makakuha ng information base sa pag-uusap, 'di ba? Kasama dito yung transmission, cryptographic and physical security. Ang dami na kasing way ngayon para ma-bypass ang communication. Dati kasi wiretapping lang Kaya pati yung batas natin, wiretapping lang din. Wiretapping yung pagka merong dati kasi diba telephone, pag may negosyo sa telephone, winartap mo para lang makinig ka. Ngayon kasi ang daming way para maka-bypass ka sa communication, diba? One of the example lang, yung gagamit ka ng public wifi. Alam nyo ba na yung mga public wifi, with the right amount of knowledge and equipment, yung gumagamit ng public wifi ay kayang-kayang pasukin yung mismong phone mo. Diba? You're connecting with public wifi and then meron silang tamang gamit at knowledge para pasukin yung nasa lahat ng phone mo na connected or lahat ng gumagamit ng wifi na yun. Ganun kabilis na malaman yung information mo, 'di ba? Kaya talagang communication security, lalo kung di ka nag-invest, 'di ba, sa mga communication security and may-ari ka ng isang industriya or company, 'di ba? Ang laki yung mawawala, 'di ba? Lalo na kung pinag-uusapan yung mga sikreto, 'di ba? Physical security tayo dito. Physical security, ito yung ginagamit or dinedefine para maprotekta at mamonitorya yung mga property rights and object. At tinutulungan din itong labanan yung mga crime-related threats sa mga employee mo, sa nagtrabaho sa'yo, at sa mga outsider. Example dito yung robbery, pagnanakaw, bulgari, arson, assault, rape, theft, and vandalism. Diba? Kung meron kang physical security, like gate mo, 'di ba? Yung mga vault mo. Kung meron kang amount doon ng ganon, you're investing on that, 'di ba? Most likely hindi mangyayari sa yung mga robbery, vulgary, arson, rape, assault, pagnanakaw, and vandalism, 'di ba? Barriers. Ang barriers ay any structure ng physical device na capable, lang naman ng barriers na to, 'di ba? Harang, barriers, para nire-restrict niya, dinedelay niya yung illegal access to an installation. Okay? Para hindi makapasok agad-agad yung mga outsider. That's barriers. Dinedefine nito yung physical limits ng isang area. Nagkakaroon dito ng physical and psychological deterrent to unauthorized entry. Siyempre, kung physical, diba, may harang Pag psychological, may isip mo may harang to, hindi ako pwedeng pumasok dito kasi may harang. Ganun yung barriers. Ito yung mga gamit kung bakit, ito yung mga dahilan, diba? But may barriers. Ito yung gamit niya, diba? Pag may barriers kasi, dinedefine mo na ito lang yung limit ng isang area. Halimbawa, meron kang warehouse. Nilagyan mo na ng barriers.
O, isipin nila na, ay, hanggang dito lang yung warehouse niya. Kasi may barriers, ba? Nagkakaroon ng physical and psychological deterrent para hindi pumasok yung mga tao, di ba? Piniprevent din ito yung penetration. Or, kung hindi man nila ma-prevent yung pagpasok ng mga outsider, at least nadidelay, nababagalan. Kasi kailangan pa nilang sirain yun bago sila makapasok. And, dahil na bumabagal yung pagpasok nila, may time ka pang tumawag ng pulis o tumawag ng saklolo. Kaya, dahil sa bagal na yun, pwede pang pwedeng mahuli yung mga intruders o yung mga papasok, di ba? Ina-assist nito yung more efficient economical employment of guards, di ba? Kung may barriers, you don't have to employ maraming guards. Hindi mo na kailangang mag-hire ng maraming guards kasi nga may barrier. Kailangan mo na lang siguro mga 2 bantay, di ba? Depende sa laki ng area. So, tipid. And it facilitates and improve the control of vehicular traffic. Siyempre, yung mga papasok doon, usually kung malls, di ba? Na kukontrol nyo. Iba't ibang uri ng barriers o number 1 is natural, walang halong chemical, di ba? Natural na barriers, tulad niyan. Natural barriers, dagat, ilog, mga puno, di ba? Ginagamit mo yung nature para magkaroon ng harang sa isang area o sa iyong business. Maglalagay ka ng semento, di ba? Or wall. That's natural barriers. Pag human barrier, syempre, gagamit ka na ng tao. You're going to employ security guards, bouncer, na magbabantay sa iyong area. Animal barrier, syempre, gagamit ka ng hayop. Diba? Yung mga magagaling ang keen sa pang-amoy. Like the Doberman, the German Shepherd. Diba? Ang dami. Hindi German Shepherd yung hindi yung Belgian Malinois ba yun? Malaki. So, yun. Animal barrier. Energy barrier. Yan. Di ba kung may CCTV, it's another way of barrier. Kasi nagiging harang yun to record na hindi siya makapasok. Kasi nagkakaroon ka ng knowledge na may ipapasok. Diba? You're using electricity. That's why it's energy barrier. 3 lines ng physical defense. May 3 linya ang physical defense. Una, first line. So, unang linya yan. Mula sa labas. Unang linya mula sa labas. Yung ikalawa kasi sa gitna. At yung ikatlo yung sa loob, di ba? First line ng defense, kasama na dito yung mga perimeter fences, yung mga bakod, harang, gate, bodies ng water or building walls. Yung pinaka nasa labas. Yan ang first line of defense. Ang second line of defense, halimbawa, nakapasok siya sa gate. Second line na yung pinto, sahig, bintana, yung mismong dingding, bubong, grills, o any other entries para makapasok siya dun sa mismong building. Okay? Kaya tibayan yan. Ang third line of defense, halimbawa, nakapasok na siya sa mismong loob ng building. Halimbawa, dumaan sa bubong. Ang huli niya na is yung third line. Diba? Kahit nakapasok siya sa building, kung meron ka namang matibay na storage system katulad ng steel na cabinets, safes, vaults, and interior files, hindi rin ganun makukuha yung pinoprotekta mo, lalo kung document. Tama? Perimeter barriers. So, ito yung perimeter barriers. Yan yung first line ng defense sa installation. Okay? Yung iba kasi, nagpapatayo sila ng mga industry yung tatawid ka pa ng dagat na ganyan. So, pwedeng natural or pwedeng papagawa ka ng harang, walls, at kahit yung bodies ng water, katulad yan. Kasi ginagamit to para ma-deny yung access, pagpasok at paglabas ng mga hindi naman otorisadong tao. Pag inside perimeter, ito yung line protection na adjacent para maprotekta mo yung area and passing through points of possible entry. Katulad ng
bintana, pinto, skylights, or other points of access. So, yun yung inside perimeter. Ibig sabihin nun, pagpasok ng first line of defense, pagpasok ng gate, hindi pa agad-agad building. Meron pang area. Okay? Meron pang points na lalakadin niya or maaano niya, ipapass niya bago siya makarating sa pintuan o sa mismong building. So, yan ang inside perimeter. Pag outside perimeter, ito naman yung protection line. A line protection surround but somehow remove from the protected area such as fence. So, yun yung outside perimeter. But ibang uri ng perimeter barriers, unang-una building walls. Maglalagay ng wall na ganyan. Para din na yung access hindi nakikita mula sa labas. Ikalawa, bodies of water. Tulad yan. Uri ng mga fence. Yung fence. Ano na? We have solid fence. So, familiar tayo dito. Siyempre, para mapigilan mo yung hindi mo makita yung nasa loob. Kasi nga, solid siya. Usually, gawa to sa concrete na materials katulad ng kahoy, semento, at bricks. Solid, di ba? Pag full view, yan ang itsura. May fence nga, pero made of that. Fences allow visual access to organization. So, it allows familiarity of the place. Siyempre, tagusan yung tingin. Nakikita mo yan na, ganito pala yung loob nung property. Ganito pala yung yung pabrika. Kasi kitang-kita mo. Pero usually sa mga industry na ganyan, ang gamit nila solid, di ba? Pero depende pa rin naman yan, di ba? Types ng full view defense. Ibang uri ng full view defense. Alam ko nakakita na kayo nito. Meron tayong chain link fence. Katulad siya na parang kadena, di ba? Is considered as permanent fencing. Kasi medyo makapal siya. Pag barbed wire fence, kita nyo ng barbed wire, ito semi-permanent fencing to, di ba? Usually may top guard dito. Yung top guard yung parang may bahay siya na mataas, tas nakatingin siya mula sa malayo kung may papasok ba o wala. And barbed wire, and di ba natutupi-tupi ito, di ba nasisira to, kaya semi-permanent to. Kasi pag medyo na-worn out na, lalagyan ulit ng bago. Pag concertina, ganyan ang itsura. May mga nakita ko school na ganito, okay? Temporary fencing pa rin yan kasi natutupi-tupi yan, ganyan ang itsura niyan. Ang concertina kasi, matuli siya. Okay. Pero, usually, concertina nilalagay sa taas, diba? Ganyan, tulad ng ganyan. Merong solid. Merong fence talaga. May bakod talaga. Pero sa taas ng bakod, nilagyan ng concertina. Wire fences. Bakit kaya, tingin nyo, ba't pa nilalagyan sa taas? Kasi po, pwede pa naman kasing pumasok yung intruder o yung papasok sa area. Pansin nyo rin sa mga bahay ng mga homeowners, sa mga subdivision, maglalagay sila ng mga basag na bote dun sa taas ng kanilang bakod na semento. Bakit? Diba? Kasi po, nagbibigay yan ng psychological effect sa papasok. Kasi pag nakakita ka naman talaga ng concertina na ganyan, isipin mo, hindi ako aakyat dyan kasi matutusok ako. Matutusok-tusok lang ako. Pero, isipin mo mabuti, class. Pag nagkaroon ba ng concertina na ganyan at nagkaroon, example na lang, yung bubog na nilalagay nilang kaliit, tingin mo hindi ka makakadaan dyan? Siguro hindi ka makakadaan dyan kung may kuryente yan. Pero kung ganyan yan, makakadaan ka dyan, lalo na kung talagang train kang akyat bahay o train kang intruder. Kayo makakmakit dyan. Pero, at least na lilimitahan nito yung 80% ng mga planong umakyat o pumasok dyan. Kasi nga, meron sila nakikita ang tusok-tusok. So, tumatanim sa isip nila na ayaw akong pumasok dyan kasi matutusok lang ako. So, psychologically. Pero, technically speaking, physically speaking, kaya mong tumawid dyan. Diba? Perimeter barrier openings. So, ganitong gates, doors,
pinto and gates. Utilities opening. Sidewalk elevator. So nakakita ng sidewalk elevator. These provide access to area within the perimeter barrier and should be locked or guarded. Meron tayong clear zone, di ba? Ang clear zone ay isang unobstructed area. So, walang nakalagay na kahit na ano dito, and nakalagay ito sa both sides ng perimeter barrier. So, siguro ang magiging projects natin at the end of the class is magkakaroon tayo ng security survey sa school natin. Okay? Security survey, including this. Check nyo kung may clear zone ba. Sakto ba yung clear zone sa standard, di ba? Ng security management, and so on and so forth. Okay? Additional protective barriers. Ito yung top guard. Okay? Top guard, ganito siya. Okay? Yung top guard, ibig sabihin yan yung karagdagang overhang or barbed wire na nilalagay sa vertical perimeter fences facing upward and outward with 45-degree angle with the 3 to 4 strands of barbed wire spaced 6 inches apart. So, ibig sabihin yan, di ba, meron ng barbed wire sa baba. Maglalagay pa sa taas ng additional overhang na barbed wires. That's top guard. Marami yan. Pwedeng concertina, pwedeng barbed wires. Diba? Kasi nagkakaroon kasi na parang knowledge yung mga, or psychological effect na, ayokong umakyat dyan, matutusok ako dyan. Tusok-tusok kasi. Ang mga nilalagay talaga dyan is sharp object. Para nga naman, isipin nila, di ako makaakyat. Pero makakaakyat yan eh. Diba? Pero 80%, sabi ko nga kanina, 80% of the people will going to think na hindi ako makakadaan dyan. Diba? Guard control stations. Normally, provided at main perimeter and entrance na school, di ba? Meron naman tayong guard control stations na nakikita nyo sa school natin, di ba? And entrance to secure areas located out of doors and manned by guards or on a full-time basis. Sa mga schools nyo, di ba, may guard. Okay, di ba? Ito na ang tower or guard tower. Ganito. House-like structure to. Sa taas to ng perimeter barriers. Nagkakaroon to ng psychological effect sa mga violators. Isipin nila, huwag tayo pumasok dyan. Kasi, ayun meron tower or guard tower dyan. May mga makatingin dyan sa atin. Bago tayo makapasok sa perimeter or area, nakita na tayo, nahuli na tayo. Diba? So, yun. Control sign, ginagamit to para mag-guide or control, ma-remind at ma-warn yung mga employee sa mga company policies and regulations. Yung mga nagtatrabaho, di ba? Na bawal dito, bawal yung area na gato, ganyan-ganyan. Sa ilaw naman tayo, protective lighting. Itong protective lighting, ito ay most cost-efficient deterrent ng krimen. Kasi, nagkakaroon ng psychological deterrent sa intruders na, maliwanag, makikita tayo dito. Huwag tayo ditong mag-hold up, maliwanag dito sa kalsada to. Dito tayo sa madilim. Ganyan. Nagkakaroon kasi ng means ng continuing illumination during hours of darkness. Lalo na yung mga ilaw na biglang papatay-patay sindi. Diba? Kasi ibig sabihin nagtatawag ka ng tulong. Diba? Huwag gabi. Katulad yung mga in-order nyo, di ba? Ang dami na niya sa Shopee and TikTok na yun lang yung pipindutin mo, automatic na biblink-blink na siya na parang nagsisignal na siya ng SOS and super lakas. Pipindutin mo lang doon yun pag you're in a trouble in the middle of the night, di ba? So, that's protective lighting. One of the great example. So, types tayo ng protective lighting. Continuous lighting. So, from the word itself, tuloy-tuloy na ilaw. Tinatawag tong stationary luminary. Most familiar type nito ay outdoor security. Most familiar na type ng outdoor security lighting. Tuloy-tuloy, hindi putol-putol, di ba? Ito ay dinisenyo para mag-provide ng dalawang specific result. Una, glare projection or control lighting. Bumubuo ito ng series or fixed luminaries at the range to flood to a given area continuously or tuloy-tuloy sa mga oras ng kadiliman. Oh my God! Ang oras ng kadiliman. During gabi, di ba? Or madilim. Glare projection type.
Ang intensity nito ay nakafocus sa mga intruder, while the observer or the guard remains in the comparative darkness. So, ginagamit ito sa mga kulungan at correctional institution to illuminate walls and outside barriers. Controlled lighting. So, generally employed where due to surrounding property owners or sa mga kalsada or sa other limitation is necessary for the lighting to be more precise and focused. The examples are provided in the picture. You have to see it, di ba? Yun sa mga picture. Standby lighting. So, nakadesenyo ito para i-reserve or in a standby use, di ba? To supplement the continuous system. So, parang pandagdag na ito na ilaw. It can be most useful to selective light a particular area in occasional basis. Movable o portable lighting, kaya mong bitbitin sa kahit na saan. Hindi katulad ng standby na kung saan siya nakalagay, dun lang siya. So, sa movable portable, ito yung klase ng ilaw na manually operated, usually made of movable search or floodlights, or that can be located in selected special location which will require lighting only for short period of time. Katulad yan, gasera or flashlight, diba? And among others. Emergency lighting, diba? Nakikita nyo to sa mall. Grabe. Siguro hindi nyo pa masyad na-experience yun, pero grabe yung takot. In SM, diba? Supermarket. SM supermarket. Sa Manila kasi, yung mga SM dito, hindi naman yung nakaka-experience ng yung brown out talaga. Kasi Manila na to, diba? Sa mga areas. Napunta kami dun sa sa isang lugar, particular in SM Clark. Sino nasa SM Clark na before? That's Pampanga, diba? Medyo malayo-layo yan sa mga 4 hours, 5 hours ang biyahe from Manila. So, they usually encounter power shortage talaga sa area na yun. Talagang commonly na namamatay si Meralco or mahina yung kuryente. Actually, hindi siya. Alam ko, hindi Meralco ang supplier nila ng kuryente doon. Parang Clark Development Electricity. Parang ganon. Tapos, medyo na yun, around 7 p.m. Mall hours pa rin naman yung 7 p.m. Na naglalakad-lakad kami. Tapos, biglang namatay lahat ng ilaw as in. And then, lahat kami nagsigawan. Alam mo yung parang feeling mo na zombie apocalypse ka. Kasi kahit yung mismong yung mismong, katakot siguro kung gumagamit ka ng elevator, nung pa, diba? Pito yung escalator nung stop kasi nasa escalator kami noon. And nagpatayan talaga lahat ng ilaw. Nasagsigawan yung mga tao. Tapos, alam mo yung tingin ka na tingin sa paligid mo na baka nagtatakbo na palabas yung ibang tao. Tapos parang after seconds lang, like 20 seconds to 30 seconds, umilaw yung emergency light. Hindi naman siya ganun kaliwanag. Enough lang para maliwanagan yung buong SM Clark. So, yan. Share ko lang. Pero kung may emergency lighting kayo, diba? Pag biglang nag-brownout, automatic na iilaw si emergency lighting. So, ganun siya. So, umiilaw siya sa mga emergency kapag wala lang ilaw. And, mahalaga to, lalo sa business. Kasi lalo kung ikaw may-ari ka ng SM na ganun, or may-ari ka ng 7-Eleven, or mong industry, tas biglang walang kuryente, tas ang daming customer, diba? Kailangan may emergency lighting. General types ng lighting at lighting sources. Una, incandescent lamp. Ito yung pinaka mura in terms of energy consumed. At may advantage din to kasi nagbibigay ito ng instant illumination kapag binuksan mo. Yan yung may powder sa loob, diba? Incandescent. Mercury vapor lamp. So, it considered more efficient than the incandescent and use widespread in exterior lighting. It emits ng purplish white na ilaw caused by an electric current passing through a tube of conducting and luminous gas. Pag mercury yan, that's one of the example of mercury vapor lamps. Metal halide, yung mga nakikita yung ilaw na may bakal sa gitna. So, yun.
Similar physical appearance to mercury vapor but provides a lighting source, higher illuminous, mas maliwanag siya, and efficiency, and better color rendition. That's one example of metal halides. Nakakita na kayo niyan, di ba? Yung medyo parang malapad yan. Ganyan example niya. Fluorescent lamp. Fluorescent lamp pala yung may powder sa loob. Di pala yung candice. Sorry. Kasi ganito yun eh. Di ba ganyan yung mga ilaw na pag pinukpok mo, makikita mo powder sa loob. Not-sure ko lang. So, it provides good color rendition, high lamp efficiency, as well as long life. Diba? It cannot project light over long distance, thus are not desirable as flood type lights. So, hindi siya pang malayuan. Diba? Usually, kaya ito yung mga ilaw natin sa ating bahay. Fluorescent lamp. High pressure sodium vapor lamp. So, here is the example. This has gained acceptance for exterior lighting of parking areas, roadways, commercial buildings, and interior regulation installation. Napakaliwanag niya. Nilalagay ito sa mga parking lots, sa mga roadways, sa buildings, commercial interior. Sobrang liwanag. Nire-require lang nito ng 2 to 5 minutes para umilaw when cold and longer periods to relight when hot. Uri ng lighting equipment. Una, floodlights. Ganitong floodlights. Diba? Napakaliwanag. You can even play football kahit sobrang dilim, diba? Yung mga track and field areas sa mga universities. So, yan. They're using floodlights. Kahit gabi, it can operate and cater athletes. This can be used para ma-accommodate mo yung mga most outdoor security lighting needs kasi napakaliwanag ng illumination nito. May ilaw yung mga boundaries, fences, and buildings. Kita nyo naman sa videos pa lang, sa pictures pa lang, napakaliwanag. So, makita kayo niyan, floodlights yan. Pag street light, ganyan. Ito yung mga light equipment received the most widespread notoriety for its value in reducing crime. Totoo naman, di ba? Mas nakaka-reduce ng crime yung street lights. Bakit? Makikita ka intruder, papalapit na sa'yo. Maliwanag. So, you can run, di ba? Makatakbo ka pa. O makahingi ka pa ng suklolo. O talaga as in, may psychological, wag tayo mag-ano dyan kasi maliwanag. Makikita tayong mga tao. O kaya naman, hindi lang naman, yung nababangga, yung sa mga motor, mas maano mo yung krimen kasi nga, kita mo yung daan. Unlike sa mga areas or mga roads na, hindi na makita yung daanan. Talamak talaga yung, doon, krimen. Another, the search lights. Ito yung mga highly focused na incandescent lamp. They are designed to pinpoint the potential trouble spots. Ang liwanag dito, di ba? At Fresnel lights. Ito yung meron tong wide beam units. Ginagamit to extend illumination in long horizontal strips to protect the approach to the perimeter barrier. Ang Fresnel project projects a narrow and horizontal beam na may approximately 180 degrees in the horizontal and 15 to 30 degrees in vertical plane. Tapos na tayo sa ilaw, sa alarms naman tayo. Protective alarms. Alarm siya kasi it protects, di ba? Itong alarm na to, ina-assist niya yung security, di ba? Para mas ma-feel mo secure ka. Kasi, kung may alarm, na-detect mo yung mga potential security threat sa isang installation. Nalalaman, di ba? Ang function nito is para ma-alert yung mga security personnel sa kahit na anong attempt ng pagpasok sa mga protected area, katulad ng building or compound, or even kung nasa loob na, maka-send ka na signal or alarm na may nangyayari na sa loob, diba, ng building, o may nakapasok na using of alarm. Operational zoning. Ito yung building na pinoprotektahan, has a segment alarm system, okay, whereby the alarm can be turned on and off within a particular zone depending on usage.
parts ng alarm system. Ito yung parte ng alarm system, yung components niya. Unang-una yung sensor or trigger device. So, naglalabas to ng visual signal or both and oral. Pwedeng umiilaw to, tas tumutunog pag pinindot mo. Okay? Tagalog na yon. Transmission line, ito yung circuit na nagtra-transmit ng message sa signaling apparatus. Tulad niyan, may wire. May pumasok na intruder. Usually, nakalagay ito sa ilalim ng mga kaha. Diba? Sasabihin sa'yo na, hold up to, ilabas mo kunwari, mga convenience store. Diba? Pag pinindot mo yan sa ilalim, yan, circuit transmission line, ta-transmit yung message, papunta sa signal apparatus. Yung signal apparatus is yung alarm, tas tutunog na siya na sobrang lakas. Pwedeng connected siya sa malapit na police station. Diba? So, marirespond yan. Another part is the annunciator. Ito yung signaling system na nag-activate ng alarm. Dito na tayo sa types ng alarm system. Ito medyo hindi pa to malalim ha. Ano lang to, pahapyaw lang to, pang intro lang to, okay? Central Station System. Ito yung sistema na kung saan located outside the installation. So, it can be located in agency and installation is one of the subscriber. So, kung ang alarm is yun na, tumunog na, yung central station, ipapaalam nila sa police o sa ibang ahensya ng gobyerno na may nangyari na. Example niyan is, bigyan ko ng example. Central Station, katulad ng may isang kwarto na kung saan ando nakalagay yung lahat ng viewing ng CCTV. Okay? Tapos, hindi lang CCTV, andun din yung mag-a-alarm kung saan andun tumatanggap dun sa Central Station na yun lahat ng mga signals na nangyayari sa buong area. And then, kapag nalaman na yun sa Central Station na may intruder na nakapasok using alarm or the CCTV and so on, sila yung magpapaalam sa kung pulis kung may pumasok, sa BFP kung nasusunog, di ba? That's Central Station. Dadaan mo na sa Central Station bago sa pulis. Proprietary system, ito yung function na kung saan pareho lang naman ang central system. Ang pinagkaiba lang, ito ay pagmamayari at ino-operate at makikita sa loob ng pasilidad. So, response to all alarms is by facilities own security or fire security personnel. Gets nyo? Kung kanina, yung Central Station System, ang dadating ay police ng PNP or BJMP ng gobyerno dito sa proprietary system. Ang respandi lang din sa sa alarm na ginawa is mga security personnel lang ng property. Bawa, magandang example dito. Security ng NAIA na lang. Kaysa magtawag pa ng PNP, di ba? Gumagamit sila ng airport police. Diba? Ganon. Yung mismong security personnel na ng facility. Okay. Local alarm system. Sa kaso na ito, the sensor activates the circuit. When it activates a horn of siren or even flashing light located in immediate vicinity of the alarm area. So, local alarm system, napindot mo yun, ba may pumasok, ba napindot, pwede kasing nasa saan ang local alarm system. Pag yan na-activate na ang sensor, pwedeng sa pinto or sa nakalagay yan, tutunog na yan ng parang sirena, di ba? Parang sa ambulansya o ano. Tapos, either iilaw-ilaw yun ng SOS signal. So, it attracts na someone is may nangyari sa loob, diba?
Auxiliary alarm system, ito yung system ng installation circuit na kung saan led into local police or department for release of telephone lines. Local alarm by chance system. Sorry. Itong alarm system na to, in which a bell or siren is surrounded with no predictable response. Ginagamit ito sa mga residence or small retail establishment. Ito kasi walang re-responde. So, umaasa na lang sila na yung kapitbahay o yung dadaan ay malirinig nila yung alarm at sila na yung hihingi ng tulong. Pero yung mga ganito is a matter of chance lang. Kaya nga local alarm by chance. Kung sino lang yung tutulong, di ba? Hindi sila connected sa police or ano. Pag dial alarm system, ito yung system na kung saan set to dial a predestined number when the alarm is activated. So, pag na-activate yung alarm, automatic siyang dadial siya ng tawag sa police o subscriber home or both. So, kapag sinagot yung tawag, merong recording na nakalagay na yung intrusion is at progress or location of alarm. Boss, sabihin, may recorded na meron nakapasok sa property namin ganito ang address, ganyan-ganyan, tulungan nyo kami. So, ganon. So, dial alarm system yan. Depende kung anong gusto mo set up na alarm sa property mo or sa industry mo, di ba? Ito na, iba't ibang uri ng alarm. Una, audio detection system. So, napaka-sensitive nito ng microphone speaker, sensor na naka-install sa wall and ceiling o sa sahig ng mga protected area. So, kahit na anong sound, dahil sa pagpasok or force entry, ay nasi-sense, di ba? So, automatic na yun, magsisignal na yung alarm dahil nga minasense ng tunog sa restricted area. Pag audio detection device, ito yung it will detect any sound caused by attempted force of entry. So, isang supersonic microphone speaker sensor is ay nakalagay sa walls, ceiling, and floor ng protected area. Vibration detection device. The vibration detective sensor is attached sa mga dingding, sa kisame at sa sahig ng mga protected areas. Itong sensor na ito na-detect yung kahit anong vibration dahil may pumasok na intruder. Galing, no? Space and motion detections. Itong metallic foil or wire sa mga building or compound o all point of entry can be wired by using electrically charged strips or tinfoil wire. Any action that will move the foil or wire break circuit and activate the alarm. Metallic foil or wire is used in window or glass surface. Laser beam alarm. Ito yung laser emitter floods a wall or fencing with a beam so that when the beam is disturbed by physical object, an alarm is activated. Ang photoelectric eye device naman, a light beam is transmitted at a frequency of several thousand per second. So, connected siya by a wire to control station, and when the intruder crosses the beam, he makes contact with the photoelectronic coil which thus activate the alarm. So, may ilaw kapag nadaanan yung intruder, automatic yun, magsisignal na yung alarm, okay? Sa control station. Yung control station, tatawag siya ng police o sino mga agency na makatulong sa kanila. Itong photoelectric eye device, an invisible or visible beam is emitted and when it is disturbed or break,
an intruder contact will activate the alarm. So, pwedeng nakikita mo, hindi. Pag may dumaan doon na tao, automatic yan. Intruder yan. Automatic, nagsiset yung alarm. Foot rail activator. So, na-activate to, nilalagay ito sa placing the front of their foot to engage the activation bar. Place on the floor or set position that tellers may activate the alarm. Ito yung yung sa bangko or kahit na anong pamilihan na para ma-activate yung alarm, tatapakan niya lang sa sahig. Diba? So, yun. Mahirap yun ba? Biglang may pumasok na hold up to o tatapakan niya lang. Hindi walang ka-issue, diba? Nang ganyan ang itsura. So, mag-activate na lang yung alarm. Either makingin tawag o ng tulong or ganon. Bill traps. Usually, nilalagay ito sa teller cash drawer. Connected yung alarm system using a wire connector. When currency is removed from devices, the alarm is activated. So, pag natanggal yung pera doon sa device na yon na nakalagay sa cash drawer, automatic nag-a-alarm na siya. The advantage ng device na to is that the robbers frequently remove the currency and activate na alarm. Ang maganda kasi dito, yung mismong magnanakaw na yung ng alarm. Kasi kaya kinuha nila yung pera, nagnanakaw nga sila, di ba? Bill traps. Knee or tie button installed inside the desk or teller station so that they can activate by knee or tie pressure. So, na-activate nila gamit yung tudo nila o hita. Commonly nakikita to sa location usually kapag ang duty ay nakaupo. Yung mga teller na nakaupo or yung mga cashier na nakaupo. Diba? So, ang dali lang kasi idikit ng tuhod nila o nila. So, hindi halata ng intruder na nag-a-alarm na pala si teller or yung personnel. Foot button. Foot button permits the alarm activation safely while both hands remain clear in view of the robber. So, di niya alam, tumatapak lang pala, parang foot rail. Diba? Nag-a-alarm na pala siya dun sa baba kasi tinapakan niya. Medyo maganda to, diba? Tapos yung dalawang kamay nung teller, pinapak na yung pera, hindi na iisip ng mga intruder na may alarm na. So, double sequence button. So, ang dito kasi, baka kasi, ang kahinaan kasi ng foot button, baka kasi matapakan, magkamali, kahit wala namang magnanakaw, diba? Dito kasi, ang kaganda din sa double squeeze, kailangan mong i-pressure, talagang diinan yung magkabilang side ng device para sure talaga na nag-a-alarm ka dahil may nakawan na o hindi magandang nangyayari. Hindi mari-reason out na nagkamali ka lang ng pindot or natapakan mo na aksidente ka ng pindot. So, yun. Fire alarm system na tayo. Susunod na natin topic to, ha? So, dito na muna tayo for our first class. So, yan. Panoorin nyo na lang yung part 2 ng video, okay? Thank you so much!